Paano nakahanap si Colleen Garcia ng maaasahang katulong sa bahay habang nagpalaki ng dalawang anak? Paano kung sabihin namin sa iyo na kahit ang isa sa mga pinakahinahangaang celebrity moms sa bansa ay minsang nahirapang makahanap ng mga taong mapagkakatiwalaan niya sa loob ng kanyang sariling tahanan? Paano pinamamahalaan ni Colleen Garcia ang kanyang dalawang maliliit na anak habang ang kanyang asawang si Billy Crawford ay nagtatrabaho sa ibang bansa? Bakit niya sinasabing ang panalangin ang pinakamalaking sikreto sa paghahanap ng maaasahang katulong sa bahay? At anong nakakagulat na karanasan ang inamin niyang nangyari sa kanilang mga dating katulong? Manatili hanggang sa huli dahil isiniwalat din ni Colleen ang hindi inaasahang gastusin sa bahay na halos dumoble kahit na may mga solar panel na naka-install. Susuriin natin ang makabagbag damdaming kwento sa likod ng pang-araw-araw na buhay ng pamilyang Crawford. Maligayang pagbabalik sa Star Pulse. Kung mahilig ka sa mga pinakabagong balita sa entertainment sa Pilipinas, mga update sa celebrity, at mga nakaka-inspire na kwento sa likod ng iyong mga paboritong bituin, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga pinakabagong upload. Ngayon, pinag-uusapan natin ang aktres na si Colleen Garcia, na kamakailan ay nagbukas tungkol sa mga katotohanan ng pagiging ina, pagpapalaki ng dalawang anak, paghahanap ng mapagkakatiwalaang katulong sa bahay, at pagbabalans ng buhay-pamilya habang wala si Billy Crawford sa France. At ang kanyang ibinahagi ay isang bagay na tunay na makaka-relate sa maraming magulang na Pilipino. Pagiging Jenny sa ikalawang pagkakataon. Ang buhay ay naging ganap na naiba para kay Colleen Garcia. Bagamat naranasan na niya ang pagiging ina 5 taon na ang nakalilipas kasama ang kanyang panganay na anak na si Amari, ang pagtanggap ng isa pang sanggol sa pamilya ay nagdala ng isang ganap na bagong hanay ng mga hamon. Sa kanyang pagsasalita sa paglulunsad ng Jardine du Soleil 2026 collection ng designer na si Debbie Ko, inamin ni Colleen na ang pag-aalaga ng dalawang anak ay mas mahirap kaysa sa pagpapalaki ng isa lamang. Natawa siya habang tapat niyang sinabi, "Napakahirap." Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, walang pagsisisi sa kanyang boses. Sa halip, mayroong pasasalamat. Ipinaliwanag ni Colleen na pagkatapos ng 5 taon, halos kailangan niyang pag-aralan muli ang lahat. Mga gabing walang tulog. Pagpapasuso. Pagpapalit ng mga diaper. Patuloy na ischedule ng pagpapakain. Ang mga nakagawiang dati niyang natutunan ay biglang naging bago muli. Dagdag pa sa hamon ang katotohanan na si Billy Crawford ay nagtatrabaho sa France ng halos 3 buwan. Nangangahulugan ito na karamihan sa mga responsibilidad sa pagiging magulang ay kasalukuyang nasa balikat ni Colleen. Ibinahagi niya na ang kanyang pang-araw-araw na gawain ngayon ay kinabibilangan ng pagpapasuso, pag-asikaso ng mga paghatid at pagsundo sa paaralan, paghahanda ng pagkain, pag-aalaga ng isang bagong silang na sanggol, at pagsisikap na makahanap ng mga oras para magpahinga. Ang pagtulog ay naging isa sa mga pinakamalaking sakripisyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkapagod, sabi ni Colleen, ito pa rin ang isa sa pinakamasayang panahon ng kanyang buhay. Iyan matatamis sandali din hindi mabibili ng pera. Isa sa mga pinakanakakaantig na revelasyon mula kay Colleen ay may kinalaman sa isang napaka-ordinaryong aktibidad. Mga paghatid sa paaralan. Karamihan sa mga magulang ay nakikita lamang ito bilang isa pang pang-araw-araw na responsibilidad. Iba ang pananaw ni Colleen dito. Sinadya niyang huwag magmaneho. Sa halip, nakaupo siya sa likurang upuan sa tabi ni Amari. Ang ilang minutong iyon na magkasama ay naging kanilang espesyal na oras ng pagbubuklod. Ito ay isang tahimik na lugar kung saan ang mag-ina ay nasisiyahan lamang sa piling ng isa't isa. Lubos niyang pinahahalagahan ang mga sandaling iyon, kaya nang bumalik si Billy mula sa France, mayroon na siyang isang kahilingan para dito. Huwag magmaneho. Samahan mo kami sa likod. Para kay Colleen, ang mga maliliit at pang-araw-araw na gawain na ito ay naging mga alaalang walang katumbas. Ito ay patunay na kung minsan, ang pinakamakabuluhang mga sandali ng pamilya ay hindi mamahaling bakasyon o malalaking pagdiriwang. Matatagpuan ang mga ito sa mga ordinaryong umaga. Bakit naging tagapagligtas ng buhay Daniel Lid Kalalakbay? Bagamat buong pagmamalaking inilalarawan ni Colleen ang kanyang sarili bilang isang hands-on na ina, naniniwala rin siya sa isang bagay na maraming magulang ang nag-atubiling aminin. Walang sinuman ang kailangang gawin ang lahat ng mag-isa.
Hayagan na ibinahagi ni Colleen na ang kanilang sambahayan ay may ilang mga taong tumutulong sa kanila araw-araw. Mayroon silang katulong sa bahay. Isang kusinero. Isa pang katulong sa bahay. Isang yaya na nag-aalaga sa sanggol. Dagdag pa, ang ina ni Billy ay nakatira rin sa kanila. Maaaring isipin ng ilang kritiko na ang pagkakaroon ng katulong sa bahay ay nangangahulugan na ang mga magulang ay hindi gaanong nakikialam. Sinasabi ni Colleen ang eksaktong kabaligtaran. Dahil may ibang gumagawa ng mga gawaing bahay tulad ng pagluluto at paglilinis. Halos lahat ng kanyang oras ay ginugugol niya sa kanyang mga anak. Nagbiro pa nga siya na kahit alam niya kung paano magluto. Mas gugustuhin pa niyang linisin ang buong bahay kaysa maghanda ng pagkain. Hindi niya talaga kinagigiliwan ang pagluluto. Sa halip na gumugol ng maraming oras sa kusina, pinili niyang gugulin ang mahahalagang oras na yon kasama si Amari at ang kanilang sanggol. Para sa kanya, mas mahalaga ang oras kasama ang pamilya. Yan ni sekreto ay paghahanap ng mapagkakatiwalaang tulong. Marahil ang pinakamalaking tanong ng maraming magulang ay ito. Paano mo malalaman kung ang isang tao ay tunay na mapagkakatiwalaan sa loob ng iyong tahanan? Inamin ni Colleen. Walang madaling sagot. Sabi niya, ang paghahanap ng mapagkakatiwalaang mga tauhan sa bahay ay nakasalalay sa 3 bagay. Pagtitiis, pag-unawa, at panalangin. Sa tuwing isinasaalang-alang nila ang pagkuha ng isang tao, nananalangin siya. Hinihiling niya sa Diyos na kung ang tao ay hindi nakatadhana para maging bahagi ng kanilang pamilya. Naway natural na mapigilan ito ng mga pangyayari. Mas gugustuhin ni Colleen na walang katulong kaysa sa tanggapin ang isang taong hindi nila mapagkakatiwalaan. Ang kaisipang iyon ay nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa kung gaano kaseryoso ang ilan sa mga taong tumutulong sa kanila ngayon ay matagal ng kasama ng pamilya. Ang isa ay nagtrabaho pa nga para sa ina ni Colleen bago tuluyang sumama sa sarili niyang sambahayan. Ang kanilang yaya ay orihinal na kinuha sa loob lamang ng 3 buwan. Ngunit bumuo siya ng isang malapit na relasyon sa sanggol at sa pamilya. Hindi siya umalis. Ngayon, sabi ni Colleen, pakiramdam niya ay lubos siyang pinagpala. Yan ay karanasan kakamalimutan hindi niya kalimutan. Ngunit hindi palaging ganito kapayapa ang mga bagay-bagay. Inamin ni Colleen na nakaranas din sila ng mahihirap na sitwasyon sa mga dating kawani ng sambahayan. Nang tanungin kung mayroon ba silang mga kwentong nakakatakot, agad niyang sagot. Inamin niya na ang ilang mga insidente ay naging medyo malala. Gayunpaman, magalang niyang pinili na huwag ibunyag ang mga detalye dahil ayaw niyang mapahiya ang sinumang kasangkot. Sa halip na tumuon sa mga negatibong karanasan, nagtuon siya sa mga itinuro sa kanya ng mga aral na yon. Ang pagbuo ng tiwala ay nangangailangan ng oras. Walang mga shortcut. Kung ang isang tao ay nagmula sa isang ahensya o sa pamamagitan ng mga rekomendasyon, tanging panahon ang nagpapakita ng tunay na pagkatao ng isang tao. Ang tapat na pag-amin na iyon ay umalingaw sa maraming pamilyang Pilipino na nahaharap sa parehong hamon. Isang nakagulat din ay problema na iloob ng kanilang tahanan. Nagsalita rin si Colleen tungkol sa isang bagay na hindi inaasahan. Ang kanilang mga singil sa kuryente. Sa kabila ng paglalagay ng mga solar panel, halos dumoble ang kanilang buwanang singil sa kuryente. Maging siya ay hindi maintindihan kung bakit. Inamin niyang naguguluhan siya sa biglaang pagtaas. Sa kasamaang palad, ang ilang gastusin sa bahay ay hindi talaga mababawasan. Ang kanilang sanggol ay nahihirapan pa rin regulate ang temperatura ng katawan. Ibig sabihin, ang air conditioning ay hindi isang luho. Ito ay isang pangangailangan. Pagsamahin. Ang mga pang-araw-araw na pangangailangang ito ay lubos na nagpapataas ng konsumo ng kuryente. Gayunpaman, tumanggi si Colleen na ikompromiso ang kaginhawahan ng kanyang pamilya. Naniniwala siya na may mga pagkakataon na ang pag-ipon ng pera ay hindi dapat mauna kaysa sa kalusugan at kagalingan. Iyan maaaring matutunan ng magulang Eli Colleen. Ipinapaalala sa atin ng kwento ni Colleen Garcia na kahit ang mga kilalang tao ay nakakaranas ng parehong mga paghihirap sa pagiging magulang na kinakaharap ng maraming ordinaryong pamilya. Kulang sa tulog.
Pagbabalanse ng trabaho at pamilya. Paghahanap ng mga taong mapagkakatiwalaan. Pamamahala sa mga gastusin sa bahay. At pagsisikap na mabigyan ang mga bata ng pinakamagandang buhay na posible. Ang kanyang katapatan ay nagbigay inspirasyon sa maraming magulang dahil hindi niya kunwari perpekto ang lahat. Sa halip, tinatanggap niya ang magagandang sandali. At ang mga mahirap. Marahil iyon ang dahilan kung bakit nakaka-relate ang kanyang kwento. Ano ang iyong palagay tungkol sa paglalakbay ni Colleen Garcia sa pagiging magulang? Sumasang-ayon ka ba na ang paghahanap ng mapagkakatiwalaang katulong sa bahay ay kadalasang nakasalalay sa pasensya, pananampalataya, at oras? Naranasan mo na ba o ng isang kakilala mo ang mga katulad na hamon sa paghahanap ng mga maaasahang katulong? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, gusto naming marinig ang iyong kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento ng mga kilalang tao, eksklusibong balita sa libangan, at mga trending na update mula sa mundo ng showbiz sa Pilipinas. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video.